Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang tunay nga talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim na hindi nabubunyag dahil Congressman Kiko Barsaga at Congressman Eli San Fernando sa wakas ay hawak na umano ang matinding ebidensya patungkol sa mga flood control insertions na siyang tatapos di umano sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa kumpirmadong balita source online, listahan ng flood control insertions ipinasa na rin kay Kong Kiko Barsaga at Congressman Eli San Fernando. Isang maikli ngunit makahulugang mensahe ang ibinahagi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pagsalubong ng panibagong taon na agad namang umani ng atensyon sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa umani flood control project insertion sa pambansang budget. Sa kaniyang post, inihayag ni Leviste na hindi na lamang siya ang may hawak ng listahan ng mga proyekto kundi mayroon na rin umano nito sina Congressman Kiko Barsaga at Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Ayon sa kaniya, may kopya na rin pala sina Congressman Kiko Barsaga at Eli San Fernando ng listahan ng flood control projects insertions. Bagamat magaan ang tono ng pagbati, malinaw ang mensahe, palawak ng palawak ang saklaw ng kaalaman sa listahang matagal nang isinusulong ni Leviste na busisiin. Indikasyon na ang usapin ay hindi na lamang personal na isiniwalat ng isang mambabatas kundi nagiging kolektibong issue sa loob mismo ng Kongreso. At para sa buong detalye ng balita, narito't panuorin natin ang full video. Ito. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito. At ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at isa... Sino ba yung mga nandun? Kasi... Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Davao yun, basta. At saka sa Buanga. Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Nako! Yung sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying, lalo manggagalaiti yung mga Pinklawan, at higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay, kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero ito, 4 lang. Bigyan niya, pambihira. Hindi nyo naman binigyan. Ako magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero, malamang doon sa Cabral Files, walang korupsyon na ganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga, 0 allocable budget. Pulong, anak. Diba? Tapos, Ungab, Alvarez, yung mga yan. Alam naman nating Duterte yung mga yan. So, ganyan ang kalakalabasan dyan. Pag Duterte ka, hala ka. Tapos, ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinukuripot na nga nila ang Duterte. Ultimo yung mga kaalyado ng Duterte, kinukuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok. Kahit sila pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ang Duterte. Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Tapos yung pinagmamalaki nila na confidential funds ni BP Sara na kung i-compare mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, ibarya. Matindi to.
Sasabihin naman, maka Duterte, hindi po, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter-check. Nagtataka naman ako kay Boeing, bakit ayaw i-counter-check? If I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Yan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung- hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o... Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano ang tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan. Wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? Kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, yan. Halos buong 19th Congress Wala. ay nandoon. Yeah. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet, kain-tae ng mga pinklawan. Gagalit sila. Isipin mo, so karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. At yung unlockable niya, 0. Ito, DDS ka. Ito pa mga sino. Ito So, process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka So alam na natin, di ba? Sino nasa listahan ni Cabral Files? Cabral Files. Ako, alam na natin sino yung mga salarin. Posibleng salarin. Yan sa flood control projects. dahil dito dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero- sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo nandoon ba sa... Oo, halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nang gagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun eh. Pero ipaliwanag mo ng maayos, saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka, ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan, bakit ka napunta ron? Or mga obviously, hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming trigger dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, ako... Kaya eagerly awaiting tayo ano yung official na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Ano na rin. hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Ayan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain etong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yon. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number 1, anak ng presidente, Sandro Marcos. Number 2, pinsan ng presidente, Speaker, dating Speaker Romualdez. Diyan pa lang. Akikita na natin. Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng Very critical. So, tutugma. Ibig niya sabihin, tutugma yung yung Cabral Files niya at saka sa PCIJ. Mag-iiba lang doon sa posible sa ombudsman kasi gagalit na eh. As early as now, nagagalit na. Pa nga yan. Galing nga sa kanila At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify. Yan, mapakaganda ng tanong mo. Kaya nagkakaalaman na pa eh. Para kang USB. Kaibigan natin yan si Cathy. Hindi pa nilalabas ni Cathy yung USB. Hindi kaibigan. Ba't di pa ilabas? Good question. Bakit nga ba hindi nyo pa ilabas yan? Bakit? Actually, yung authenticate pa. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Yun. Kaya yun ilabas. Dahil kay Vince Dizon. Naiipit. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Oy, Boss Dada, salbahe ka. Tumandaan na nga si Vince Dizon bigla-bigla na napasok sa DPWH. Nangayayat pa na tinubuan na ng uban. Hindi pa maawa talaga to si Boss Dada. Huwag ka tumawa, oh. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumang Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko parang yung usapan, pagka papunta na doon, i-divert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero, So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Napasimangot ako dyan, no?
maawa. Maawa kasi, alam niya eh. Alam niya si Ana. May access siya doon. Nasa DPWH secretary siya ngayon, di ba? Nilagay siya roon. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa taong bayan. Nagigets nyo? Eh, maayos naman din ito. As far as I know, yung dati. Natanggal, wait lang. Maayos to si Cabral. Si Vince Dizon. Kaya lang, naipit siya ron. So, hindi naman siya pwedeng magsalita. Hindi rin siya pwedeng magsinungaling. Kaya nga, ito sasabihin ni Coach Oli. Pwede. Buti na lang ito si So, maawa Kawawa tayo sa kanya na manahimik na lang siya. Oo. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sila. Alam ko bakit tinanong ko yun? To emphasize. Yan. Yung style ko yan, may tatanong ko para maliwanag. Maawa tayo sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Kayo naman tatanungin ko. Maawa tayo sa kanya? Tumanahimik na lang si Dizon? Since hindi naman siya pwedeng magsinungaling, hindi niya naman pwedeng ilaglag itong mga nasa files? O dahil ikaw ay empleyado ng Pilipino, dapat isipin mo yung taong bayan. Sabihin mo kung ano yung talagang nasa listahan. Huwag kang matakot dyan sa mga amo mo kung nanglaglagay sa'yo. Dyan sa mga kaibigan mo sa gobyerno. Kayo, dapat bang magsalita si Vince Dizon? Nasabi natin eh. Ganda ng ngiti ko. Ang ganda. Nadiin natin Ganun eh. ba? Sinasabi natin eh. Okay. Kaya naman, puntahan natin tong next. Kaya naman, eto, pinost niya to. Ngayon niya lang pinost to. Okay, tapos na po yung interview namin sa kanya. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko ang lahat ng pagbubukas ng ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Kaya nga ayaw niya muna magsalita. Siguro ako sa tingin ko inaantay niya magkamali. 'Di ba? Nakikita naman natin ang dami na nga nagkakamali kasi pumupuyok na sila eh. Wala pa yung listahan. Yung nagagalit, 'di ba? Parang halimbawa nasa isang kwarto kayong aircon. At may umutot. Sinabi ni Libiste, may umutot. Kasi naamoy niya ang baho. Ang daming pumuyok. Anong sinasabi mo umutot? Walang umutot. Wala namang umutot eh. May naamoy ba kayo? Mabaho na. Parang Ghost Projects, mabaho na. May mga nagagalit. Walang umutot. Di naman umutot. Magtataka ka, bakit kayo nagagalit? Wala namang pasintabi dun sa mga kumakain dyan ha. Ang gulo-gulo mo, Coach Oli, kaya nalalaglag yung ano eh. Bakit ba itong mga ito nagagalit kung may sinabi si Libisting may umutot? Ba't kayo nagagalit kung may sinabi niya may umutot kung hindi ka naman umutot? Kaya lang, baka ikaw yung umutot o baka mamaya hindi ka lang umutot, baka may tae ka na sa puwet. Di ba ganon? Ano ibig sabihin sa tae sa puwet? Hindi lang utot, baka talagang sabog ang tae mo. Ibig sabihin, ganon na po kabaho, nangangaalingasaw na, maalingasaw na. Kaya, nagagalit kay Libisting. Yan dami nagkakamali ngayon, no? Yan sabi niya, hindi muna siya magsasalita. Eto, nagbigay na ng taning. Sasagutin niya before January 26. And hopefully, ito nga challenge ko sa kanya kanina kung narinig niyo. Sana, hindi ka parang si Saldico. Bigla siyang nawala. Ang pagkakaiba lang ni Libiste kay Saldico, si Saldico, madumi. May nagnakaw din. Si Libiste, wala. Alam naman natin, itong pamilya nila, bilyonaryo na to eh. Hindi nga daw siya tumanggap ng bonus, yung MOOE, wala din siya. Sa madaling salita, yung on the side na pabigay-bigay galing kay speaker, di umano, na kung tawagin mo mang pork barrel yan, pork barrel o soft pork ang tawag nila dyan, wala siyang tinanggap. Mahirap takutin yung ganyan. Bakit? Malinis eh. Siguro itong tungkol lang dito sa solar light na something. Pero hindi ba di ba? Pansin nyo, bilyar tumahimik because of prime water. Lumipat sa kabila. Ito, hindi mo madaling matakot. Di ba? Talagang mayaman eh. Walang korupsyon. Hindi kasali sa listahan. Paano nila kukontrolin? So, gawan nyo na lang ng paraan, umamin na kayo. Ito lang masasabi ko. Kung talaga namang may nakuha ka at nasa listahan ka ng Cabral Files, hindi ipaliwanag mo na lang kung talagang malinis ang iyong budhi at wala kang nagawa. Ba't hindi mo na lang
ipaliwanag sa mo na gamit yung pera. Kasi, the more you attack Libiste, nagmumukha kayong guilty. Oo. Kasi ba't nyo ina-atake? Naglalabas lang naman siya ng nakuha niya doon sa Cabral Files. Ang lumalabas niyan, pag naglalabas ng katotohanan, nagagalit kayo. Hindi naman porket nasa listahan, masama na agad. Diba? Kung maipaliwanag nyo ng maayos, huwag kayong guilty. Diba? So, ako, antayin ko itong January 26. Yan ang challenge ko. Huwag ka sana magkaya doon sa iba na pag napunta na sa national figure, nagbago na. Yung pumasok na prinsipyo, lumabas na trapo. Ha? Huwag kang magaya kay Saldico, nagsalita para lang iligtas yung sarili, hindi na natin alam kung ano na ang deal nila sa government ngayon. Baka mamaya magkaroon ng deal ito si Boying, o si Marcos, o si Sandro, o si Romualdez patungkol kay Libiste, manahimik na naman ng taho parang bula. Sabi ko, dare ko sa kanya, sana ito'y tapusin mo hanggang dulo. Diba? Oo. So, ulitin ko, hindi ibig sabihin nasa listahan kayo, masama kayo. Kaya huwag muna kayong magalit. Paliwanag nyo na lang. Kayo ba? Mas naniniwala kayo sa listahan nito si Libiste? Na Cabral Files? O yung hawak ng ombudsman? Kung sakaling hindi magkaparehas. Ayan, next topic po tayo. From Boying galit na galit, puntahan naman natin yung kapatid. O talagang todo defense sila, ha? Di ba? Si Boying, di umano. Ha? Pinagtatanggol. Yung nasa listahan. Ito naman, todo tanggol naman kay Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Si DILG Secretary John Vic Remulla na pawang kabulaanan lang ang ibinabatong aligasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ang utak ng flood control scandal. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Remulla na ang SONA ni PBBM ang nagtulak sa administrasyon sa tamang direksyon. That is totally false. Ay masasabi ko with no doubt in my mind and my heart and all what I've seen, it is not true. Kaya naman kayo. Unang pagkakataon to na ang presidente ay humarap sa tao at sinabing mahiya naman kayo. So, ang sinasabi dito ni John Vic Remulla, si Secretary John Vic Remulla, na hindi totoo yung sinabi ni Chavit Singson dahil si Bongbong Marcos pa nga ang nagsabi, mahiya naman kayo. So, sa madaling salita, nasa isang GC sila ni Claire. Bakit nasa isang GC? Parehas sila eh. Ha? Hindi guilty ang presidente dahil siya nga ang nagbukas nitong flood control projects. Siya ang nagsabi, mahiya naman kayo. Siya ang nagsabing paiimbestigahan yung flood control projects. Kaya hindi totoo na involved siya doon sa Nakawan, dyan sa flood control projects, dyan sa Nakawan, dyan sa ghost projects. Pareha sila ng litanya ni hindi ko alam kung ito si John Vic kasi may sinasabi na merong 5 na nasa Cabral Files, nasa listahan, na kinabang din. Hindi ko alam kung kasama dyan si Claire, antayin na lang natin, and kasama rin si John Vic, o kasama si Boying, antayin natin. Pero to continue, iisa, di ba? Iisa ang kanilang litanya. Teka muna, hindi ganun. Dahil, kung sasabihin yung hindi involved ang presidente dyan sa Nakawan dahil siya lang ang naglabas, napakababaw naman nun. Napakababaw na, yan lang ang pagtatanggol. Yan lang ang punto ng isang abogado na si Claire. Naginaya naman, o di ko alam, baka siya nagsimula, siya ang ginaya ni Claire. Naginaya naman, di umano, o ni John Vic. Diba? Pero ang babaw. Kasi yun yung ina-explain ko eh. Hindi porkit ikaw nagsabi kasi tandaan nyo po, ipinagmalaki ni Bongbong Marcos yung flood control projects. Sabi niya, 5,100 flood control projects. Pagkatapos, bumaha. Again, ulitin ko doon sa mga hindi pa nakapanood sa akin. Sinabi ko yan, hindi ko makakalimutan yan dahil pagkatapos ipagmalaki ni BBM, yung flood control projects, kinabukasan binaha. We were at Davao that time. It was before the siege. Kaya alam na alam ko hindi ko makakalimutan yan. Nung bumaha, tapos patuloy ang baha for 1 year in the Philippines or so, ang palusot ni Bongbong, andyan ang flood control projects. Pinagtanggol niya, andyan. Ano, di ba naalala niyo yun? Na-overwhelm lang. So pinagtanggol niya. Tapos nung hindi na niya talaga mapagtanggol kasi kaliwat kanan na ang baha, nangangamoy na yung baho ng tae nila, nangangamoy na yung baho ng kanilang kagaguhan, saka lang siya nagsalita. So hindi mo pwedeng i-defend ang presidente dahil siya ang nagpaano. Hindi. Trinay niyang itinago ito dahil ipinagmalaki niya. Nung umamoy na, hindi niya na kayang ipagtanggol
dumistansya na siya. Inunahan niya na ng banat. Kaya hindi okay lang to si John Vic, hindi naman abogado to, pero to si Auntie Claire, abogado. Pambihira. Ganyan niya lang sasabihin na walang ginawa ang presidente. It's impossible. I don't even believe that the president is part of it. In my opinion, the president is one of the masterminds. Naming them, Na inaano niya talaga diligay niya sa posisyon yung gobyerno para i-correct ang sarili niya. And it's never happened that way before. Ito ang sagot ni Remulla sa mga paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, partikular na sa umano'y kaugnayan ni PBBM. alam mo, sinasabi nila na hindi nangyari, hindi ginawa ng ibang presidente yan. Yung sinuwalat yung tungkol sa ghost projects. Wala naman! Or kung meron man, sabi nga ni Libiste, hindi ganun katindi. Yung ngayon matindi, 5 times, 10 times. Makikita nyo naman sa budgetan eh. Diba? Nangyari noon, pinakamalaking budget, mas malaki pa sa Department of Education, yung DPWH. Sa maanumalyang flood control projects, matatanda ang inakusahan din ni Singson ang Pangulo na may paboritong contractor sa Ilocos Norte. Nagsimula ang iringan ng dating magkaalyado simula ng isnabin umano ng Pangulo, si Singson. Alam mo, yan ang dapat nilang sabihin. Bakit may paboritong contractor yung presidente? Sila na. Ang contractor nila dyan sa Ilocos Norte. Sa katunayan, yung Diskaya, isa sa mga contractor nila. Di ba? Ano sinabi ni Libiste? Sa pangatlo po yan, Saldico, tapos yung isang Garjola, tapos itong Diskaya. Di ba? Ba't hindi yun nasabihin nyo? Hindi namin paborito yung contractor na yan. Hindi dalagang dumaan yan sa proseso. Doon nyo ipaliwanag. Punta po tayo sa detalye, wag yung ganyan. Yung paliwanag nyo, siya lang ang naglabas. Si Singson, bagay na hindi nagustuhan ng dating gobernador, lalo't pinili niya raw na tulungan ang mga Marcos noong 2022 elections. Dagdag ni Remulla, ilabas daw dapat ni Singson ang pruweba sa kanya mga aligasyon. Dahil sa ngayon, lumalabas umano na puro salita lamang ang dating gobernador. Naghahanap siya ng ebidensya. Hindi ba nilabas niya? Hindi ka ba nakikinig nung interview? Nilabas niya, eto ang mga contractors niya, may numero. Hindi ba? Nagkakamali ba ako ng pagkakaalala? Kasi nangingi siya ebidensya eh. Doon naman sa press ko ni Chavit, may detalye eh. Ito yung mga pangalan ng contractor niya. Ito yung mga amount. Ano mang gusto mong klaseng ebidensya pa? Samantala, hindi rin itinanggi ni Remulla na may pondo pa para sa flood control project sa 2026 General Appropriations Act. Pero, konting-konti lang daw ito. Nakalaan ng maliit na porsyento ng budget na ito para sa flood-prone area sa bansa. Una na rin sinabi ng DPWH na ang mahigit 2 bilyong pisong budget allocation sa flood control ay para sa repairs and maintenance ng mga naunang mga proyekto noong mga nakaraang taon. Bagaman hindi na... Pero na ba talagang ako kasi ako dito sa hindi ko maalala eh. May nangyari na ba na ang secretary ay magkapatid? Yung isa naging SOJ, tapos si John Vic. Tapos ngayon ginawa namang ombudsman. Favorite mo, Bongbong, mga Remulla? Ano meron na Remulla? Ako yung nagtataka lang eh. Naisipin ko, ano meron Remulla na sobrang paborito mo sila? Dalawang nakaposisyon, magkapatid. Matataas ang posisyon. Ano kaya meron ang Remulla? Island Cove kaya? Hindi ko alam. Bakit? Diba? May todo tanggol sila. Pareha sila magkapatid. Todo tanggol. Na parang napakalinis ng presidente, walang gagawing masama. At lahat ng kumontra sa Duterte napakadumi. Ganun po ang lumalabas. Natupad ang December promise ng administrasyon para magpakulong ng mga malalaking isda. Sigurado raw si Remulla na uusad ang mga inihahandang kaso ng ombudsman. Yeah. Sigurado daw si John Vic na uusad ang mga kaso sa ombudsman. Yung pangako nga ni maraming walang Merry Christmas. Maraming malaking tao makukulong. Wala naman, si Diskaya lang. Malaking tao ba yun? Kasi kahit kontraktor yan at nangurap yan, makakakurap ba yung kontraktor na yan nang walang basbas nasa ibabaw ng isang congressman or kung sino man? Meron yun. Pareha silang nagnakaw. Most probably, mas malaki pa ang nakaw kung congressman man yun. Imposible naman. So, hindi yan ang hinahanap ng taong bayan. Meron talagang makulong na malaki. One of the masterminds, Bongbong.
Ewan ko kung kaya mong di ipakulong ang sarili mo, di umano. Pero, sa madaling salita, ampaw ang mga pangako nito si Bongbong Marcos. Parang ganito lang po yung mga kababayan. Pag wala ng tiwala ang taong bayan sa liderato, it will soon fall apart. Babagsak ang ekonomiya, magkakagulo, mawawalan tayo ng sistema. Kasi ganito, halimbawa, may nangutang sa yung tao. Pinautang mo, hindi nagbayad. Nangako, magbabayad ulit. Pautangin mo ulit. Pinautang mo ulit. Hindi ulit nagbayad. Tapos nangako magbabayad. Pinautang mo ulit. Kasi ganyan nangyayari kay Bongbong. Pangako ng pangako na hindi nangyayari. Darating ang time, kayo, pang-apat, uutangan kayo ulit nang hindi pa nagbabayad sa inyo, pautangin nyo. This is a serious question. Mukhang joke siya, pero ito ang nangyayari. Wala ka ng tiwala dun sa nangungutang sa'yo. Palakihin natin to in a bigger scale. Pag walang tiwala ang taong bayan sa presidente, because how he handle yung utang, o kunwari yung utang, or how he handle the problem of ghost projects, wala nang tiwala. Magulo po ito. Maraming lalayas kasi babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi, ay kayo, kung nangungutang, hindi ka na pauutangin. Kasi puro ka pangako, animal. Malaking problema natin. Next po. Kaya naman, nabanggit ito ni PRRD. Tingnan nyo po sa amin. PRRD ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Alam mo, parang sinasabi ni PRRD dito, nandidiri ako sa iyo, Bongbong Marcos. Sa sobrang nakakadiri ka, ayaw ko nang umuwi. Kasi tingnan nyo, kung ikaw ay kinulong sa ibang bansa, kahit anong mangyari, first priority mo, makawala ka doon, nakaalis ka doon sa kulungan sa ibang bansa at dalhin ka sa Pilipinas. Diba? Yan ang instinct eh. Sana makapag ako, diba? Makapag-bail ako, makauwi ako sa pamilya ko, sa ko. Diba? Sinong nakakulong sa ibang bansa na ayaw umuwi? Si PRRD lang. Bakit? Sobrang nakakadiri itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan ay pagsasabi, walang mangyayari sa Pilipinas hanggat nakaupo si Bongbong Marcos. Isipin mo, may adik na presidente. Anong mangyayari sa Pilipinas? Kaya naunawaan ko kahit mahirap nakakulong sa ibang bansa. Yung nakakulong ka na lang, mahirap na. Yung nasa ibang bansa ka pa, mas mahirap. Pero mas gugustuhin niya pa yun kaysa kay Bong makauwi dito sa panunungkulan ni Bongbong. Sabi niya, dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang presidente. Ngayon, tanong, sinungaling ba si PRRD na bangag si Bongbong Marcos? Ayun po, napakaliwanag. Diba? Antimano, hindi namin sinuportahan si Sara nung tumakbo silang tandem nitong si Bongbong at saka si Sara. Alam niyo kung bakit? Alam na namin, sinabi na ni PRRD, bangag yan. 3 years after, pinatunayan mismo ng kapatid niya, bangag si Bongbong Marcos. And until now, ayaw magpa-drug test. Kaya doon palang kitang-kita na natin na talagang adik talaga to si Bongbong Marcos. Kita niyo yung gulo nangyayari? Nakawan? Pinsan niya, anak niya, pork barrel kings, 2 sekretary, magkapatid, nakaupo. Ganyan po ang pangunguna ng isang bangag. Nakakatakot po. No? And I really don't know paano magsusurvive ang Pilipinas. Ako'y naniniwala sa milagro. Sa milagro lang talaga tayo aasa na may Panginoon na masusurvive natin ang ganitong klaseng presidente ng 3 taon pa. Ang nakakatakot dito, eto, may usapin. Hindi bababayad si Bongbong Marcos. Dahil alam niya, kaliwat kanan, ang kaso niya. Remember, ako sa tingin ko, na nasa Cabral files yan. Hindi malayo sa katotohanan yun. Hindi malayo sa katotohanan na nakinabang siya dito sa Ghost Projects. Mananagot at mananagot ng todo to si Bongbong Marcos. Anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.